Malaya, kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo eh. Ay, gihapo man ko ba? Ba't ka naman kasi tumakbo? Alam mo namang puno na ng kolesterol ang katawan mo. Uy, daan-daan naman. Walang preno. Diyos ko po, ang hika ko. Aatake ba ata eh? Sala mo na kay nagdalagan ka. Saan ba kasi ang punta mo? Ay, linting na hubak. Sandali, hinga lang ako. Napapailing na lang ako at nilapitan siya, saka tinapik-tapik ang kanyang likod. Oh, ano? Ayos ka na ba? Oh, salamat. Kaya pala kita hinahabol eh, dahil bibili ako ng asin. Nagpunta ako sa inyo kaso sinabi ni Tatay Nestor na nakalis ka na raw. Ilan ba ang bibilihin mo? Bigyan mo ako ng 10 balot. Wow! Ang yaman nyo naman! 10 balot talaga? Oh, heto, balikin sa lahat ha. Pakisabi kay Tita Chona, salamat. Oh, sasabihin ko. O sige, mag-ingat ka ah. Sa taong 1996, mura lang ang halaga ng asin. Ang kalahating kilo'y umaabot lang ng 1 peso and 50 centavos. Ngunit mahirap lang kitain ng pera sa panahon namin. Malaki pa ang halaga ng pera, ngunit napakahirap hanapin. Mabigat ang pasan ko, pero mas mabigat ang tingin ng mga tao rito. Isang linggo na namang tuyot ang lupa. Kailangan kong maibenta lahat ng asin na to bago magdilim. Habang abala ako sa paglalako, nakita ko mga taong nagagandahan ng mga damit. Napatingin ako sa sarili ko. Amoy alikabok at pawis na ako. Sila naman, sa malayo pa lang, amoy mo na ang bango ng sabon at mamahaling tela na hindi kailanman dinapuan ng alikabok. Si Rina, maputi, kutis porselana, at parang hindi marunong pagpawisan. Maganda sana siya kung hindi lang kasing talim ng labaha ang kanyang mga mata. Sa likod niya si Alfred, ang paboritong anak ni Don Alejandro. Sabi nila, galing Madrid ang lahi nila. Dugong bughaw raw. Pero dito sa baryo namin, para lang sila mga estrangherong nagtayo ng sariling kaharian sa lupang binili nila. Napapidlag pa ako nang biglang napatingin sa akin si Rina. Saka napatingin sa basket ko. Tirik na tirik ang araw. Nakasukbit sa balikat ko ang mabigat na basket na naglalaman ng mga balot ng asin na inilalako ko. Patuloy ako sa paglalakad habang nagpupunas ng pawis nang matanaw ko ang 2 pamilyar na figura na sasalubong sa akin. Sina Rina at Alfred. Sila ang mga taga-sityo, ang pinakamayaman at pinakakilalang angkan sa kabilang baryo. Habang palapit ng palapit ang distansya namin, napansin ko kagad si Alfred. Malamig ang kanyang aura, tahimik at mabilis na nag-iwas ng tingin nang magtama ang aming mga mata. Sa kabilang banda, huminto si Rina. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tila nandidiri at nakasimangot. Pwede ba? Lumayo-layo ko nga sa dinaraanan namin. Nakakaasiway ang pagmumukha mo. Nakakasira ng araw. Napatigil ako. Kumunot ang noo ko sa gulat. Hindi naman kami magkakilalang lubos. Kung tutuusin, alam ko lang ang mga pangalan nila dahil sa walang katapusang usap-usapan ng mga tao sa baryo. Sa halip na patulan siya, niyuko ko na lang ng kaunti ang ulo ko at nagpakumbaba. Kung hindi lang dahil sa kabutihang itinuturo ng magulang ko, pakakainin ko siya ng asin. Pasensya na po. Tabi po, dadaan lang naman po sana ako para maglako. Sa halip na tumabi, namewang pa siya at lalo akong tinaasan ng kilay. At sasagot ka ba talaga? Hindi mo ba maintindihan na ayaw kitang makita? Umalis ka nga sa paningin ko. Amoy pa lang ng asim mo at ng mga paninda mo. Kumakapit na sa damit ko. Wala ka bang sariling kalsada na pwedeng daanan? Napakuyom ang kamao ko sa hawakan ng basket. Parang pinaglihi sa unang digma ang pandaigdig ang babaeng ito. Wala akong ginagawang masama pero walang humpay ang pagtataray niya at panlalait sa pagkatao ko. Aswang ka ba at ayaw mo sa amoy ng asin? Sa bagay, mukha mo pa lang kasing putla na ng puti. Mukha kang aswang. Sasagot na sana ako upang ipagtanggol ang sarili ko nang biglang marinig ko ang isang malalim na boses. Tina,
Tama na. Natigilan si Rina. Binalingan niya si Alfred. Nakabuka ang bibig na tila magrereklamo pa sana. Ngunit sapat na ang isang seryoso at madilim na tingin ni Alfred para tuluyan siyang tikuyin. Hindi pa rin tumingin si Alfred sa akin. Blanco ang ekspresyon. Tayo na. Wala tayong mapapala rito. Nauna na maglakad si Alfred. Sumunod si Rina. Ngunit hindi nakalimutang bigyan ako ng isang huling nakamamatay na irap bago tuluyang lumagpas sa akin. Naiwan ako nakatayo sa gitna ng kalsada. Sinusundan sila ng tingin. Pilit na pinapakalma ang kumukulong dugo ko habang muling kinakapa ang bigat ng buhat kong asin. Nakatayo pa rin ako sa gitna ng daan. Maigpit ang hawak sa basket. Ang inis na nararamdaman ko kay Rina ay dahan-dahang napalitan ng pagtataka nang mapagmasdan ko ang paglakad palayo ni Alfred. May mali. Kahit tirik na tirik ang araw, napansin kong parang may kakaiba sa anino ni Alfred. Masyado itong maitim, malaki at tila hindi sumasabay sa bawat hakbang niya. Umihip ang isang malakas na hangin, dahilan upang bahagyang malipad ang kwelyo ng suot niyang polo. Mula sa aking kinatatayuan, nahagip ng aking paningin ng isang marka sa kanyang batok. Isang itim na ukit, parang isang lumang orasyon o kakaibang simbolo ng anting-anting. Ngunit hindi ito ordinaryong marka. Tila ba gumagalaw ito? Umusad na parang itim na ugat sa ilalim ng kanyang balat. Ano yun? Biglang lumingon si Alfred. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iwas ng tingin. Nagtama ang aming paningin mula sa malayo. Ang mga mata niya, hindi ito mga mata ng isang ordinaryong tao. Sa isang saglit, tila nawala ang puti sa kanyang mga mata. Napalitan ng isang malamig at malalim na itim na tila humihigop sa liwanag ng araw. Isang matinding kilabot ang gumapang sa aking gulugod. Biglang bumigat ang hanging nalalanghap ko. At ang kaninang maalinsangan na paligid ay biglang nanlamig. Mabilis niyang ibinaling muli ang kanyang tingin sa unahan at nagpatuloy sa paglalakad kasabay ni Rina, na tila walang anumang nangyari. Napalunok ako. Ang bigat ng asin sa balikat ko ay tila nawala. Napalitan ng isang nakapapasong kaba. Sino ba talaga ang mga taga-sityo? At ano ang itinatago ng tahimik na si Alfred? Ano ba yung nakita ko? Mas kadiri pa sa asin ko. Baka alis na nga nang maubos sa itong paninda ko. Matapos ang halos buong araw kong paglalako ay umuwi na ako. Pagdating ko sa bahay ay ibinaba ko ang aking basket sa sulok. Ramdam ko pa rin ang panginginig ng aking mga binti. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa imahe ni Alfred na hindi nawala sa isipan ko. Agad kong nilapitan si Gino at sa biro na may halong seryosong babala ay itinutok ko ang dulo ng aking daliri sa kanyang ulo na parang baril. Napaigtad si Gino at agad na napahawak sa kanyang batok. Tila may iniindang kiliti o kaba. Kumusta ang paglalako mo, anak? Mukhang pagod na pagod ka. Ayos lang, tay. Naubos naman po agad ang lahat ng dalang asin. Lumingon ako kay Gino. Ang kababata kong parang kapatid ko na akong ituring. Hindi ko mapigilang magtaka kung bakit nandito na naman siya sa oras kung saan malapit na ang hapunan. Oh, Gino, anong ginagawa mo rito sa bahay? Wala ka na bang sariling kusina? Hayaan mo na ang bata. Kailan ba hindi tumambay yan dito? Daig pa ang aso na laging nakabantay sa pintuan natin eh. Natawa lang si Gino. Ang tipikal niyang tawa na tila walang inaalalang problema sa mundo. Naupo ko sa tabi niya. Kinuha ang baso ng tubig at hindi ko na napigilang ilabas ang kanina pang bumabagabag sa akin. Alam niyo ba, nakasalubong ko kanina ang anak ni Don Alejandro, si Alfred. Kasama na yung babaeng akala mo kung sino, si Rina. Hindi ko malaman kung kasintahan niya o alalay lang na taga-tahol dahil sa sobrang taray. Ano to? Ginkagat mo, Tani? Ulol, ako pa ginawa mong aso. Biglang tumigil si Ama sa pag-aayos ng kanyang tabako. Ang tawa ni Gino ay dahan-dahang napawi. Napalitan ng isang seryosong tingin na hindi ko madalas makita sa kanya.
Anak, isang pakiusap. Iwasan mo mga taong yan. Hanggat maaari, huwag kang lalapit sa kahit sinong galing sa sityo. Lalo na kay Alfred. Bakit, Tay? May problema ba sa kanila? Bukod sa masungit sila, may iba ba bang dahilan? Tumayo si Ama at umiwas ng tingin sa akin. Basta, huwag mo nang itanong kung bakit. Ang mahalaga lumayo ka sa kanila kung gusto mong manatiling tahimik ang buhay mo rito. Nagkatinginan kami ni Gino. May alam si Ama na hindi niya sinasabi. At ang reaksyon ni Gino sa pagbabanggit ko sa pangalan ni Alfred ay nagpapahiwatig na hindi lang ako ang nakakapansin na may mali sa mga taga-sityo. Nagkaroon ng pagkakataon ng lumabas si Ama para magpahangin at ayusin ang gamit sa silong. Naiwan kaming dalawa ni Gino sa hapag. Ang tanging tunog at ang lagutok ng apoy sa kalan at ang kuliglig sa labas. Nilapitan ko siya. Mas mababa na ang boses. Pilit na hinuhuli ang kanyang tingin. Hinila ko ang upuan ko palapit kay Gino. Hindi ko maalis sa isip ko ang marka sa batok ni Alfred at ang biglang panlalamig ng hangin kanina. Gino, magtapat ka nga sa akin. Alam kong may alam ka. Bakit gano'n na lang ang reaksyon ni Ama nang mabanggit kong pangalan ni Alfred? At ikaw, bakit bigla kang natahimik kanina? Umiwas ng tingin si Gino. Kinuha niya ang isang basong tubig at tila pinatagal ang pag-inom bago sumagot. Wala akong masyadong alam sa mga taga-sityo Alam mo naman, hanggang dito lang tayo sa baryo. Ang mga taga-sityo, iba ang mundo nila sa atin Mayayaman sila. Tayo naman mga ordinaryong tao lang. Hindi lang yon, Gino. Nakita ko si Alfred kanina. May kakaiba sa kanya. Sa batok niya. Sa mga mata niya. Parang hindi siya ordinaryong tao. At si Rina, kung makapagsalita, parang may kinatatakutan na ayaw lang ipahalata. Baka dala lang yun ng pagod mo sa ilalim ng araw. Maraming kwento-kwento dito sa atin pero karamihan doon, gawa-gawa lang ng mga matatanda para takutin ng mga bata. Huwag mo na lang silang pansinin. Sundin mo na lang ang sabi ni Tatay Nestor para na rin sa kaligtasan mo. Tumayo si Gino at kinuha ang kanyang sombrero. Tila nagmamadaling tapusin ang usapan. O paano? Mauna na ako. Gabi na rin Kailangan ko pang dumaan sa kabilang kalsada. Magpahinga ka na rin. Baka kailangan mo lang itulog yung mga nakikita mo. Pinanood ko siyang lumabas ng pinto. Ang wala akong alam ni Gino ay parang isang pader na pilit niyang itinatayo sa pagitan naming dalawa. Bakit pakiramdam ko ay lalong bumigat ang misteryo sa halip na gumaan? Kinabukasan, muling nakasukbit ang pinggan sa aking balikat. Magaan ang pakiramdam ko dahil mabilis na naubos ang aking tinda. Halos bawat bahay na madaanan ko ay tinatawag ako. Madalas sabihin ng bumibili na ito na ang swerteng asin. Alam mo ba, mula nang bumili ako sa iyo nung isang linggo, laging masagana ang huli ng asawa ko sa dagat. Bagay na ikinatawa ko lang. Salamat po, Aling Marta. Pero baka naman po sadyang magaling lang talaga pumalakaya ang asawa ninyo. Hindi ko alam kung totoong sinasabi nila. Ang alam ko lang kabanong, katuwang ko ang aking mga magulang sa bawat butil nito. Si tatay ang nagluluto at gumagawa sa asinan, habang sinay naman ang matyagang nagbabalot nito sa mga tuyong dahon. Napaisip ako habang naglalakad. Si inay, kahit ganda niya pa rin hanggang ngayon. Ngunit ang katahimikan niya ay isang malaking katanungan sa akin. Bigla na lamang siyang nawalan ng boses ilang taon na ang nakararaan. Walang paliwanag, walang sakit. Sadyang tumahimik na lang ang kanyang mundo. Nasa ganun akong tagpo nang maya-maya narinig ko ang lagutok ng mga kuko ng kabayo at ang tunog ng gumugulong na kahoy. Isang marangyang karwaheng dumaan sa gitna ng makitid na daan. Napilitan akong tumabi sa damuhan. Mula sa bintana nito, nakita ko si Alfred at Rina. Ang kanyang tingin ay tila isang matalim na kutsilyo, puno ng puot at masamang hangarin. Huminga ako ng malalim at iniwasan ng tingin. Hindi ko siya papansinin. Bakit gano'n na lang ang talim ng tingin niya sa akin? Kung tutuusin, napakalayo ng itsura ko sa kanya. Mas maganda siya, mas maputi, mas mayaman.
Anong takot ang nakikita niya sa isang hamak na tagalako ng asin na katulad ko? Si Alfred naman ay nanatiling nakatingin sa kawalan. Ngunit ramdam ko ang bigat ng hangin habang lumalagpas ang kanilang karwahe sa tapat ko. Sa isang saglit, tumigil ang pag-ikot ng gulong ng karwahe. Bagyang sumilip si Alfred sa bintana at tumingin sa mga sako ng asin na nasa pingga ko. May kung anong emosyon sa kanya mga mata. Hindi galit, kundi parang babala. Mabilis ding umandar ang karwahe patungong sityo. Iniwan akong balot ng alikabok at matinding pagtataka. Itong mga taong to, parang walang mga kasiyahan sa mundo. Parang pinaglihis sa ng loob. Ginanunaihan sila paghihimo. Habang sinusundan ko ng tingin ng namumuong alikabok mula sa gulong ng karwahe, narinig ko ang pamilyar na boses ni Gino na hinihingal sa pagtakbo. Hoy! Tagal ako! Sandali! Kunot-no akong napalingon sa kanya. Tagalako pala ha. May tuktok na naman sa akin sa gulugod. Tumigil siya sa harap ko. Sandaling sinulya pa ng papalayong karwahe ni na Alfred nang may hindi maipaliwanag na talim sa kanyang mga mata. Bago muling ibinaling ang atensyon sa akin. Buti naabutan kita. Si nanay, pinabibili uli ako ng asin. Isang balot nga. Napukunot ang noo ko. Ibinaba ko ang pingga para kumuha ng paninda. Anong gagawin ng nanay mo sa ganyang karaming asin, Gino? Kahapon lang bumili kayo ah. Sigurado ka bang hindi kayo magkakasakit sa bato niyan? Baka pati kape ninyo, asin na ang inilalagay nyo. Napakamot sa ulo si Gino. Mukhang nagtataka rin sa sarili nilang kusina. Yun nga ang hindi ko maintindihan eh. Hindi ko naman nalalasaang maalat yung ulam namin. Pero parang nilalaklak ni nanay yung asin nyo eh. Ubus ka agad. Sigurado ka bang asin yan talaga? Baka sukal yan ha? Natawa ko ng malakas sa sinabi niya. Inabot ko sa kanya ang isang balot na gawa sa tuyong dahon. Ang asin na gawa ni tatay ay binalot ni inay. Habang inaabot niya ang asin, ay pinagmamasdan niya ang pingga ko. Pero seryoso Malaya ha? Di ba basket lang yung dala mo nung nakaraan? Bakit nagpingga ka na? At paano ba nabubuhat yung ganyang kabigat na pingga araw-araw? Tingnan mo nga yung braso mo. Parang mas matigas pa sa braso ko. Lumapit siya ng bahagya. Sinusuri ako na parang may hinahanap na kakaiba. Maming ka nga sa akin. Baka naman lalaki ka talaga na nagkatawang babae lang ha? O baka may anting-anting ka rin ang itinatago sa saya mo, kaya ang lakas-lakas mo. Natawa ako at mabilis siyang tinuktukan sa ulo. Napahawak siya sa ulo niyang hinihimas-himas ito. Aray ko naman! Gago, lalaki ka dyan. Masipag lang talaga ako, hindi tulad mong tambay sa amin gabi-gabi. Uy, bago ako tumambay sa bahay niyo, tapos na ako sa gawain ko, no? At ang hilig mong mangtuktok. Mahina kasing gulugod mo kaya nasasaktan ka at isa pa, anong tagal akong sinasabi mo? Natawa rin siya habang inihimas ang tinuktukan kong bahagi ng ulo niya. Pero sa kabila ng tawanan namin, napansin ko ang saglit na pagdilim ng kanyang muka nang muling umihip ang hangin mula sa direksyon ng sityo. O sige na, baka hintayin na ako ni nanay. O basta, mag-ingat ka dito sa daan ha. Huwag kang masyadong lilingon sa likod kapag naramdaman mong lumalamig ang paligid. Tumakbo na siya palayo habang bitbit ang asin. Naiwan ako mag-isa, bitbit ang aking pingga at ang muling pagkabagabag. Bakit pa parang lahat sila ay may alam na hindi ko alam? Sa mga sumunod na mga araw, hindi na ako nag-iisa sa kalsada. Kasabay ko na sa paglalakad ang makulit na si Gino. Na kahit reklamo ng reklamo sa bigat ng dala namin, ay hindi naman humihiwalay sa tabi ko. Maliwalas ang langit pero medyo mahalumigmig ang simoy ng hangin. Nakasukbit sa balikat ni Gino ang isa sa mga basket ng asin, habang ako naman ang may dala ng pangunahing pingga. Oh, ba't ba buntot ka ng buntot sa akin itong mga nakaraang araw? Baka malasin ang tinda ko sa'yo ha? Tingnan mo, kanina pa tayo naglalakad, parang iilan pa lang ang tumatawag sa atin. Natawa si Gino at inayos ang pagkakabalanse ng basket sa kanyang balikat. Grabe ka naman sa akin. Swerte kaya ako. Nakita mo ba itong mukhang to? Pandagdag akit mo sa mga mamimili. Asus,
Sabihin mo lang kung wala kang magawa sa bahay nyo. Bakit ka ba talaga sumasama sa akin? Hindi ka naman mahilig magbilad sa araw ah. At isa pa, baka mamaya hikain ka. Nako, sinasabi ko sa'yo. Biglang lumambot ang ekspresyon ni Gino. Tumigil siya sandali at tumingin sa akin ng seryoso. Pero mabilis din niyang ibinalik ang pagbibiro para hindi mahalata ang lalim ng iniisip. Nakiusap kasi si tatay ni Store mo. Sabi niya, samahan muna kita sa pagbibenta dahil naaawa raw siya sa'yo. Masyado ka raw nagpapakapagod. Si tatay? Oh, bakit naman? Sanay naman ako ah. Sabi pa nga niya sa akin, Gino, samahan mo yung anak ko ha. Baka sa kabubuhat niya ng pingga araw-araw, tumigas ng gusto ang katawan niyan at wala nang magtangkang mag-asawa sa kanya. Mabilis kong itinaas ang kamay ko para akmang tutuktukan siya muli. Pero mabilis siyang nakailag, tumakbo ng kaunti sa unahan ko. Walang hiya ka talaga, Gino! Sabihin mo kay tatay, kahit maging kasing tigas pa ng bato ang braso ko, hindi ako mawawala ng manliligaw. O sige, sabi mo eh. Pero habang wala pa silang lakas ng loob na lumapit sa'yo, ako muna magtsatsagang maging anino mo. Mahirap na no? Baka mamaya eh, makasalubong mo na naman yung mga mapuputlang taga-sityo na yon nang mag-isa. Tumihimik ako sa huling sinabi niya. Bagaman nagbibiro siya, ramdam ko ang pagbabantay sa boses niya. Alam kong hindi lang dahil sa pag-aasawa ang dahilan ni tatay kung bakit niya ipinasama sa akin si Gino. Huminto ako sa paglalakad at ibinaba ang aking pingga sa gilid ng daan. Tiningnan ko ng diretso si Gino Cabanong na noon ay tila nagulat sa biglang paghinto ko. Ang sikat ng araw ay tumatama sa aming mga mukha. Ngunit ang seryosong aura ko ang mas nanaig sa sandaling yon. Inayos ko ang aking panyo sa liig at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Gino, magtapat ka nga sa akin. Huwag mo na akong daanin sa biro ha tungkol sa pag-aasawa o sa tigas ng braso ko. Yung totoo, may utos ba si tatay na protektahan ako? Natigilan si Gino. Ang kaninang malapad niyang ngiti ay dahang-dahang napawi. Inilapag din niya ang basket ng asin at tumingin sa malayo. Tila naghahanap ng tamang salita. Ay nako, masyado ka talaga matalas ano? Hirap kang lokohin. Dahil alam ko kung paano mag-isip si tatay. At alam ko rin na hindi ka sasama sa akin sa ilalim ng ganito kainit na araw kung wala talagang malalim na dahilan. Sa arte mong yan? May kinalaman ba to kina Alfred sa mga taga-sityo? Humarap muli sa akin si Gino. Sa pagkakataong yon, wala nang halos biro ang kanyang mga mata. Hindi lang basta utos, pakiusap yun ni Mang Nestor. Ang sabi niya, habang papalapit ang kabilugan ng buwan, huwag na huwag kitang hahayaang maglakad ng isa rito sa hangganan ng baryo at ng sityo. Kabilugan ng buwan? Ano namang kinalaman ng buwan sa paglalako ko ng asin? Hindi ko rin alam ang lahat eh. Pero sabi ni Mang Nestor, ang mga taga-sityo, lalo na si Alfred, matagal na silang nagmamasid sa baryo natin. Naramdaman ko ang muling paggapang ng kilabot sa aking bato Cabanong. Naalala ko ang itim na marka kay Alfred at ang katahimikan ni Inay. Lahat ba ito'y magkakaugnay? Nagmamasid? Bakit naman sila magmamasid? Ay, hindi ba negosyante ka ng asin at malakas ang kita mo? Malay mo, katunggali mo sila. Ganon. Minamanmanan ka at ang iba pang mga negosyante dito. Ganon? Natakot silang matalo? Baka nga ganon. Seryoso ka ba? Oo nga. Kaya kahit na ano mangyari, huwag kang lalayo sa akin. Kahit maging kasing tigas ng bato yung braso mo, iba pa rin yung lakas ng kinakalaban natin dito. Papalubog na ang araw at ang kahil ng liwanag ay sumisilip na sa mga siwang ng aming dingding. Naabutan namin si Ama na nakaupo sa isang mahabang bangkito. Seryoso ang kanyang muka, pawisan at abala sa paghahasa ng kanyang mahaba at matalim na gulok. Ibinaba namin ni Gino ang mga gamit. Lumapit kami at nagmano. Tay, nandito na po kami. Ubus na po ang lahat ng tinda namin. Ano po tayo, Nestor? Aba, mukhang seryoso tayo dito ah. Kaninong away ba yung pupuntahan niyan, tay? O baka naman may bala kayong katayan ng dambuhalang hayop sa kabilang baryo ah. Hindi agad sumagot si Ama.
Itinigil niya ang paghahasa. Itinaas ang gulok. At tiningnan ng talim nito sa ilalim ng liwanag ng kasera. Pagkatapos, marahan niyang itong ibinaba at binalingan kami. Hindi ito para sa away, Gino. Para ito sa pagbabantay. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Ang mga hayop sa gubat, nagiging maligalig sila kapag ganitong panahon. Napatigil ako ng pag-aayos sa saya ko. Para kasing may kakaiba at may laman ng sinabi ni Ama. Tay, ano po ba talaga ang meron sa kabilugan ng buwan? Bakit kailangan maghanda ng ganyan? At bakit pati si Gino, pinasama ninyo sa akin na parang may kung anong panganib? Tumingin si Ama sa amin. Pagkatapos ay kay Gino. May lalim ang kanyang mga mata na tila may gustong sabihin pero pinipigilan siya ng isang sumpa o pangako. Tumayo siya at isinabit ang gulok sa kanyang bewang. Ang asin na nilalako mo, anak, ay hindi lang para sa panlasa. Yun ang naglalayo sa iyo sa paningin nila. Pero habang lumalakas ang buwan, humihina ang tabang ng asin. Kailangan nating mag-ingat. Lumingon siya sa loob ng silid kung nasaan si Inay, na nanatiling tahimik at nakatingin sa labas ng bintana. Gino, salamat sa pagbabantay ha. Dito ka na mag-apunan. Huwag na huwag kang aalis hanggat hindi pa sumisikat ang araw bukas. Hindi ko na napigilan ang sarili ko habang inilalagay ni Inay ang mga pinggan sa hapag na parang isang aninong walang kibo ngunit laging nariyan ay binalingan ko si Ama. Ang tunog ng gulok na isinabit niya sa dingding ay tila hudyat na oras na para sa mga kasagutan. Malamig ang simoy ng hangin na pumapasok sa bintana. Naupo kami ni Gino sa harap ng hapag. Ngunit hindi ko muna ginalaw ang pagkain. Tay, hindi ko na po kaya manahimik lang. Kanina pa ako binabalot ng kaba. Bakit kailangan maghanda ng gulok? Bakit kailangan may pananggang asin? At higit sa lahat, Tiningnan ko si Inay na noon ay abala sa pagsasali ng kanin. Hindi siya tumitingin sa amin. Parang malayo ang iniisip. ano po ba ang totoong nangyari kay Inay? Bakit bigla siya nawala ng boses? Napatigil si Inay sa pagsasalin. Bagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Ngunit mabilis din siyang nakabawi at dahan-dahang naupo sa tabi ni Ama. Bumuntong hininga ng malalim si Ama. Ipinatong niya ang kanyang magaspang na kamay sa ibabaw ng kamay ni Inay. Ang boses ng inay mo, hindi yun nawala ng pusa, anak. Ibinigay niya yon. Ibinigay? Kanino? At bakit? Para sa iyong kaligtasan. Nung sanggol ka pa, nakuha mo ang atensyon ng mga matatanda sa kabilang baryo. May kakaiba kang taglay na gusto nilang kunin. Ang tanging paraan para maitago ka sa kanilang pandinig at paningin ay isang palitan. Tumingin si Ama kay Gino na tila ba kinukumpirma kung handa na ba kaming marinig ang katotohanan. Ibinigay ng inay mo ang kanyang kakayahang magsalita para manatiling bingi at bulag ang mga taga-sityo sa tunay mong pagkatao. Hanggat dala mo ang asin na ginagawa namin, hindi nila malalasahan ang dugong nananalaytay sa iyo. Pero ngayon, lumalakas na si Alfred. At ang tingin ni Rina sa iyo kanina, ibig sabihin nun, unti-unti nang naglalaho ang proteksyong ibinigay ng inay mo. Napatulala ako. Tumingin ako kay Inay. At sa unang pagkakataon sa gabing yon, tiningnan niya ako ng diretsyo. May luha sa kanyang mga mata, ngunit may kasama ring matinding takot. Ang mga salita ni Ama kagabi ay para mga tinik na nakabaon sa isip ko habang naglalakad sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Hindi ko namamalayang lumalampas na ako sa dati kong ruta. Ang bigat ng pingga ay tila nadagdagan ng bigat ng sakripisyo ni Inay. Lutang ang aking isip. Hindi ko napansin ang marangyang anyo ni na Alfred at Rina na naglalakad pala sa tapat ko. Sa isang iglap, nawalan ako ng balanse. Ang isa kong sako ng asin ay bagyang tumapon sa lupa. Napatingala ako at lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko ang malamig na mukha ni Alfred. Bago pa ako makahingi ng paumanhin, isang mabilis na kamay ang sumabunot sa aking buhok. Aray! Ang buhok ko! Gigil na gigil si Rina na halos idikit na niya ang mukha niya sa akin.
Wala ka talagang modo! Napakatanga mo! Hindi mo ba nakikita ang dinadaanan mo? Ha? Nabangga mo ka isa-isang tagapagmana ni Don Alejandro! Isang hamak na tagalako ka lang! Paano mo nagawang dumihan ang presensya ni Alfred? Huh? Dumihan agad? Ano yan? Ginto? Napangiwi ako sa hapdi ng anit ko. Pero sa gitna ng sakit, pumasok sa isip ko ang sinabi ni Ama na may kakaiba kang taglay. Lumalakas na si Alfred. Tumingin ako kay Alfred. Nakatayo lang siya roon. Walang kibo. Parang isang estatwang gawa sa yelo. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila may gustong basahin sa kaibuturan ng kaluluwa ko. Buong lakas kong tinabig ang kamay ni Rina at tumayo ako ng tuwid. Pinagpag ko ang aking saya na puno ng alikabok ng kalsada. Matapang kong tinitigan si Rina. Bakit? Ginto ba yan si Alfred? O baka naman gawa sa kristal yung konting sagi lang mababasag na? Hindi ko sinasadya, pero wala kang karapatang manakit ng kapwa. Sa sinabi ko, lalong nanlisik ang mga mata ni Rina. Ginto? Higit pa sa gintong halaga niya. At hindi maiintindihan ng isang tulad mong amoy dagat kung bakit siya kailangang protektahan mula sa mga maruruming tulad mo. Wow, pwede kayong isanlayan. Tiningnan ko si Alfred ng diretsyo. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iwas ng tingin. Napansin kong mabilis na pagtibok ng ugat sa kanyang leeg. Ang itim na marka ay tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Rina, bitiwan mo siya. Pero Alfred, binastos ka niya. Hayaan mo na siya. Ang asin niya ay may kakaibang amoy ngayon. Lalong bimigat ang pakiramdam ko. Saka ko lang napagtanto nang makita ang paligid. Nanlalaki ang mga mata ko. Hindi nito ang baryo namin. Nasaan ba ako? Nasaan ako? Nasaan ka? Tanga ka ba? Hindi natapos ni Rina ang sasabihin nang may masayahing boses akong narinig na paparating. Isang biglang pagbabago sa ihip ng hangin ang nangyari. Mula sa tensyon ng pananabunot ni Rina, isang malutong na tawa ang bumasag sa katahimikan ng daan. Isang matanda ang papalapit sa amin. Sa kabila ng kanyang edad na tila ba nasa 70 na, baka sa kanyang mukha ang sigla at isang aurang hindi nakakatakot. Malayo sa dilim na dala ni Alfred. Rina, anak! Hindi ganyan ang tamang pagtanggap sa ating mga bisita sa kalsada. Nakakaya sa magandang binibini. Lumapit siya sa akin at tinawakan ng bahagya ang aking balikat. Isang kilos na puno ng paghingi ng paumanhin. Pasensya ka na sa inasal ni Rina, ha? Ako nga pala si Alejandro, ang ama ng binatang nabangga mo. Napatitig ako sa kanya, tapos kay Alfred. Tapos pabalik sa kanya. Hindi ko mapigilang magtaka. Tunay niyo po bang anak si Alfred, Don Alejandro? Parang kabaliktaran niyo po kasi siya Kayo masayahin, samantalang siya parang lagi may dalang sariling bagyo. Natawa ng malakas ang Don. Tila aliw na aliw sa aking pagiging prangka. Palabiro ka palang bata ka. Ganyan lang talaga ang aking anak. Ngunit maniwala ka, mabait yan sa loob. Ibinaling ko ang tingin ko kay Rina na noon ay halatang nanggigigil pa rin sa tabi ni Alfred. Itinuro ko siyang gamit ang aking nguso. Ang isang ito, kaano-ano niyo po? Si Rina, siya ay matalik na kaibigan ni Alfred. Yang isa naman na yan, akala mo, iniluwal sa panahon ng unang digmaang pandaigdig. Nakakatawa ka talaga, Iha. Mabait naman diyang si Rina. Sinasabi ko sa inyo, hindi yan mabait. Muling natawa si Don Alejandro habang si Rina ay gigil na gigil. Pasensya na po, Don. Hindi po ako naghahanap ng gulo rito. Ang tanging gusto ko lang, maglako ng aking asin para may maiuwi kina ama at inay. Sa pagkakabanggit ko ng salitang asin, parang tumigil ang mundo. Napansin ko ang saglit na pagpigil ng paghinga ni Don Alejandro. At ang mga mata ni Alfred ay tila lalong dumilim. Isang segundong katahimikan ng namayani na tila ba may dumaan kung anong nilalang sa gitna namin.
Ngunit mabilis itong binura ng muling pagtawa na matanda. Asin, napakainam. Alam mo ba, bihira ang naglalako niyan dito sa aming bahagi. Kung gusto mo, Binibini, malaya ka magtinda sa loob ng aming baryo. Tsak na marami ang bibili niyan sa'yo. Nagliwanag ang mukha ko. Isang malaking pagkakataon nito para sa aming pamilya. Bahagyang nawala sa aking isipan ng mga agam-agam tungkol sa sityo. Ano nga palang pangalan mo? Magandang Tagalako? Malaya po. Malaya ang pangalan ko, Don Alejandro. Pinagmasdan ako ng Don ng matagal. May kakaibang kinang sa kanyang mga mata na tila ba pamilyar siya sa pangalang binanggit ko. Kay gandang pangalan. Tara na, Binibini. Tuloy sa aming sityo. Ang alok ni Don Alejandro ay tila isang pintuan na biglang bumuka sa gitna ng kadiliman. Kasi alam ko magagalit si Ama kapag nalaman niyang pumasok ako sa teritoryo ng mga taga-sityo. Hindi ko mapigilang isipin ang kikitain ko para sa kanila ni Inay. Ngunit ang simpleng pagtitinda ay naging isang imbitasyon na hindi ko magawang tanggihan. Napakalaki ng sala. Ang mga gamit ay gawa sa mamahaling kahoy at ang sahig ay kumikinang sa linis. Nakaupo ko sa isang malambot na silya. Bitbit pa rin ang aking pingga na tila ba isang banyagang bagay sa gitna ng karangyaan. Sa labas ng bintana, habang papasok kami kanina, napansin ko ang taga-baryo ng sityo. Hindi sila mukhang natatakot. Sa halip, ang kanilang mga tingin sa akin ay kakaiba. Gutom, nanunuri. Tila ba ako ay isang masarap na putahing inihain sa gitna ng lamesa. Sa tapat ko, na tila ba hihimatayin sa inis. At si Alfred na nanatiling estatwa sa gilid. Alam mo ba, Malaya, napakamalas mo na pumasok ka rito sa sityo. Pero para sa amin, isang malaking swerte ang pagdating mo. Napakunot ang noo ko. Ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Anong ibig niyang sabihin? Bakit malas? Dahil ba sa ugali mo, Rina? Akala mo ba gusto kong maging bisita rito? Magsasalita pa sana ako para depensahan ng sarili ko nang biglang gumalaw si Alfred. Sa pagkakataong yon, hindi ko naramdaman ang lamig. Rina, sabi ko sa iyo, huwag mong tatakutin ang ating bisita. Lumingon si Alfred sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti. Isang ngiting hindi ko inaasahan mula sa isang taong akala ko ay yelo ang puso. Ang kanyang mga mata ay hindi na madilim. Tila ba may liwanag na nanggagaling sa loob nito. Huwag mo siyang pansinin, Malaya. Masyado lang siyang nasisiya na may bago kami mukhang nakikita rito. Itong dala mong asin, gawa ba ito sa dagat na malapit sa inyo? O may inihahalong yung Ama na hindi namin alam? Ang kanyang boses ay naging magiliw. Ngunit may kung anong hipnotismo dito na nagpapabigat sa aking mga talukap. Asin lang po ito, Alfred. Pinaghirapan ni na Ama at Inay. Napansin ko ang isang malit na sugat sa aking daliri na nakuha ko kanina sa pagbangga namin. Biglang tumayo si Alfred at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. Napakainit ng kanyang palad. Kabaliktaran ng malamig niyang aura kanina. Maganda ang iyong pangalan, Malaya. Parang isang musika matagal na naming hindi naririnig sa sityo. Ang mabilis na pagbabago ng ihip ng hangin ay naging isang madilim na bitag. Bagya na akong tumayo. Bit-bit ang kaba na tila mas mabigat pa sa aking pingga. Don Alejandro, pasensya na po. Kailangan ko na talagang lumakad. Baka ho nag-aalala na si Ama sa akin eh. Magagalit po siya kapag inabot ako ng dilim sa daan. Ganun ba, Iha? Ano ba ang pangalan ng iyong ama? Nestor po. Sa pagkakapanggit ko ng pangalan ni Ama, tila may kislap na dumaan sa mga mata ng Don. Isang kislap na hindi ko mawari kung gala ko tagumpay. Nakangiti siyang inakay akong maupong muli habang tinatapik-tapik ang likod ng aking kamay. Nestor? Si Nestor ba ang iyong ama? Aba Malaya, hindi ko akalain ang anak pala ng aking matalik na kaibigan ang nasa harapan ko ngayon.
Huwag ka magmadali, anak. Hindi ka maaaring umalis nang hindi ka man lang nakakatikim ng aming tsaa. Inutusan niya si Alfred. Si Alfred mismo ang kumuha ng tsaa at nag-abot nito sa akin. Ang kanyang mga matay na natiling nakatitig sa akin, mabigat, nakakapaso. Inumin mo ito, Malaya, para sa iyong paglalakbay. At sabihin mo sa iyong ama na masaya akong nakilala ang kanyang anak. Salamat po. Tinanggap ko ang tsaa. Nag-aalangan man ay uminom ako. Iniisip na marahil ay may koneksyon nga sila ni ama. Ngunit sa unang lagok pa lamang, naramdaman ko na ang bigat ng pag-ikot ng paligid. Ang mga boses ni na Don Alejandro at Alfred ay tila nang gagaling na sa ilalim ng lupa. Bumigat ang aking mga talukap. Napasandal ako at tuluyang nilamon ng dilim ang aking paningin. Nakita ko ang anino ni Don Alejandro na nakatayo sa tapat ko. Wala nang masiyahing matanda at naroon ay isang mukhang puno ng gutom at kasakiman. Sa wakas, ang anak ni Nestor. Malaya, ikaw ang pinakamagandang alay para sa darating na kabilugan ng buwan. Tuluyan ang pumikit ang aking mga mata. Ang huli kong naramdaman ay ang malalamig na daliri ni Alfred na humahaplos sa aking pisngi. Ang paligid ay nababalot ng amoy ng lupa at basang lupa. Masakit ang aking ulo at tila umiikot pa rin ang aking paningin. Ngunit pinilit kong huwag gumalaw nang marinig ko ang mahinang kalansing ng susi at ang pamilyar na boses ni Narina at Alfred na nasa labas ng pintuan. Pinanatili kong nakapikit ang aking mga mata at pinabagal ang aking paghinga. Malamig ang sahig na kinahigaan ko. Dinig na dinig ko ang bulungan sa labas ng makapal na kahoy na pinto. Sigurado ka ba na sapat na dugong nananaligtay sa kanya, Alfred? Tingnan mo nga siya. Mukhang ordinaryong tagalako lang siya ng asin. At si Don Alejandro, tila masyadong nasisihan na narito na ang anak ni Nestor. Huwag mong hamakin ang dugo ni Nestor. Ang asin na daladala niya araw-araw ay hindi lang para sa tinda. Yun ang nagpapatibay sa proteksyon niya. Pero ngayong narito na siya sa loob ng sityo, wala nang silbi ang asin na yon. Ang buwan ay magiging pula na bukas ng gabi. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Rina. Tila lumapit siya sa pinto. Pagkatapos ng ritual, ano na mangyayari sa kanya? Kakailanganin ba nating ubusin ang buhay niya para tuluyang makuha ang sumpa ng itim na ugat at maging ganap na pinuno ng ating angkan? Ang buhay niya ay kabayaran ng kapangyarihang nawala sa pamilya natin nung itinakas siya ni Nestor. Kapag inalay siya, hindi na natin kakailanganin magtago sa dilim. Magiging atin ang buong baryo. Nagbunga ang ating pagmamanman. Hindi tayo ang kumuha sa kanya. Siya mismo ang naghatid ng kanyang sarili. Sana lang hindi ka manglambot, Alfred. Nakita ko kung paano mo siya tiningnan kanina sa sala. Huwag mo sabihing nahuhulog ang loob mo sa alay. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Halos marinig ko ang sarili kong tibok ng puso sa sobrang kaba. Ang pagtingin ko sa kanya ay parang pagtingin sa isang hiyas na matagal nang nawala. Masarap siyang tingnan, Rina. Pero mas kailangan ko ang kanyang kamatayan. Narinig ko ang kanilang mga yabag na papalayo. Nang matiyak kong wala na sila, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Madilim pero may kaunting liwanag na nanggagaling sa isang maliit na siwang sa itaas. Kailangan kong kumilos. Hinanap ng aking mga mata ang aking pingga o kahit isang supot man lang ng asing gawa ni tatay. Alam kong hindi basta-basta mawawala ng bisa ang panangga namin kung gagamitin ko ito sa tamang paraan. Kailangan maging mabilis ang bawat galaw ko. Habang papalayo ang mga yabag ni na Alfred at Trina, ramdam ko ang hapdi ng lubid na nakatali sa aking mga paa. Ngunit hindi ito sapat para pahintuin ako. Dahan-dahan akong gumapang sa malamig at malagkit na sahig. Bawat galaw ko ay may kasamang sakit. Ngunit ang mukha ni inay at ang babala ni ama ang nagbibigay sa akin ng lakas. Doon sa isang madilim na sulok, nakita ko ang aking mga sako. Kailangan ko maabot. Sa wakas, naramdaman ng mga daliri ko ang magasmang na tela ng sako. Gamit ang aking mga kuko, pilit kong binutas ang sako hanggang sa maramdaman ko ang magagaspang na butil ng asin.
Sa paghawa ko pa lang dito, tila nagkaroon ng init ang aking palad. Isang init na pamilyar. Ang init ng pagmamahal ni tatay sa bawat butil na niluluto niya. Kumuha ko ng dakot-dakot na asin at kahit nakatali ang mga paa, pinilit kong inabot ang paligid ng pinto. Kung ang asing ito ang palangga ko, huwag niyo silang hahayaang makapasok. Binuo ko ang isang linyang puti sa tapat ng pintuan. Sa oras na sumagi ang asin sa sahig, nakakarinig ako ng mahinang pagsitsit ng tunog na tila ba may kinapapasong kung ano sa hangin. Ang tilim sa loob ng silid ay tila umurong. Natakot sa liwanag na dala ng asing gawa ni Ama. Napasandal ako sa pader. Pagod, ngunit kahit papaano ay may proteksyon. Ngunit alam kong hindi ito magtatagal. Ang kabilugan ng buwan ay bukas na. At kapag naging pula ito, baka hindi nakayanin ng asin ang lakas ng sumpa ni na Don Alejandro. Bigla, narinig ko ang isang mahinang kaluskos mula sa maliit na siwang sa itaas ng pader. Malaya, Malaya, nandiyan ka ba? Si Gino, nakasunod nga siya. Nandito ako sa labas, sa likod ng mansyon. Masyado maraming bantay sa harap. May dala akong itak, pero hindi ko mabuksan ang bakal na rehas dito sa taas eh. Alam kong hindi kakayanin ni Gino na mag-isa lang laban sa buong angka ng taga-sityo, lalo na't hindi ordinaryong tao ang kinakalaban namin. Kailangan ko ng lakas ni Ama at ang kaalaman niya sa tunay na kapangyarihan ng aming asin. Tumingala ako sa maliit na siwang kung nasaan ang boses ni Gino. Kahit nangihina, pinilit kong gawing matatag ang aking boses. Gino, huwag kang susubok pumasok na mag-isa. Masyado mapanganib dito. Nakita ko mga mata ni Alfred. Hindi sila tao, Gino. Pero Malaya, hindi kita pwedeng iwan dito. Nakita ko ang paghahanda nila sa labas. May mga sulu silang dala. At ang buwan, Malaya, nagsisimula na itong mamula. Makinig ka sa akin. Bumalik ka sa baryo. Puntahan mo si Ama. Sabihin mo sa kanyang narito ako sa mansyon ni Don Alejandro. Sabihin mo sa kanya na ang hiyas ay nasa loob na ng kuta. Siya lang ang nakakaalam kung paano gigibain ang sumpa rito. Paano ka? Baka pagbalik ko huli na ang lahat. May dala akong asin dito sa loob. Gumawa na ako ng bakod sa tapat ng pinto. Hindi nila ako basta-basta mahawakan hanggat buo ang linyang ito. Bilisan mo, Gino! Takbo! Para kay inay! Para sa akin! Narinig ko ang mabigat na paghinga ni Gino at ang mabilis na pagtalon niya mula sa pader. Ang tunog ng kanyang mga yabag na papalayo ay tila isang timer na unti-unting nauubos. Naiwan akong mag-isa sa dilim, nakasandal sa malamig na semento. Habang ang liwanag ng buwan na tumatama sa aking muka ay unti-unti nang nagiging kulay dugo. Biglang narinig ko ang isang malakas na kalabog sa pinto. Isang nakakapanghilakbot na ungol ang narinig ko mula sa labas. Ang asin sa paanan ng pinto ay nagsimulang mag-apoy ng kulay asul. Sinusubukan na nilang pumasok. Nestor! Hanggang dito ba naman haadlangan mo ako gamit ang iyong mga kristal? Malaya! Buksan mo ang pinto! Hindi mo mapipigilan na nakatakda! Walang nakatakda! Hindi ko hahayaang magwagi kayo! Buksan mo ang pinto at papasok ang Panginoon! Bakit hindi ikaw ang magbukas, bruha? Kung matapang ka, buksan mo! Huwag mo akong gagalitin, tagal ako! Mahinang nilalang! Tumahimik ka! Isa ka lang hamak na mortal! Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habulan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Habang naririnig ko ang nagangalit na boses ni Rina sa labas at ang marahas na paghampas sa pinto, ang aking mga kamay ay mabilis na kumilos sa ilalim ng malamig na semento. Ang dulo ng aking mga daliri ay may nasagi, isang matigas at malamig na bakal. Dahan-dahan ko itong hinila mula sa ilalim ng isang lumang banig. Isang gulok. Ngunit hindi ito ordinaryong gulok. May mga nakaukit itong kakaibang salita sa talim na tila kumikinang ng bahagya sa dilim. Salamat. Salamat sa kung sino mang nag-iwan nito rito. Sa isang iglap, napigtas ang mga lubid sa aking paa. Malaya na ako. Agad kong isinuksok ang gulok sa aking likuran. Sa ilalim ng aking saya, upang hindi nila ito makita,
Kinuha ko ang natitirang sako ng asin. Sa isang mabilis na galaw, isinabog ko ang mga butil sa buong paligid. Nabumubuo ng isang malaking bilog na proteksyon sa gitna ng silid. Nagtira ko ng isang maliit na supot sa aking bulsa. Ang aking muling alas kung saan kailangan kong lumaban ng harapan. Alfred! Wasakin mo ng pintong yan! Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng ama niya. Humahadlang sa atin. Hindi natin pwedeng palampasin ang kabilugan ng buwan. Bumigay ang pinto. Tumalsik ang mga tipak ng kahoy sa paligid. Tumambad sa akin sina Alfred at Rina. Ngunit hindi na sila mga taong nakita ko kanina sa sala. Ang mga mata ni Alfred ay tila naging dalawang itim na butas. At ang marka sa kanyang batok ay kumalat na hanggang sa kanyang pisngi na parang mga itim na ugat. Huminto sila sa mismong pintuan. Hindi sila makatapak sa loob dahil sa makapal na linya ng asin na ginawa ko. Akala mo ba'y sapat ng asin na yan para pigilan ng nakatakda, Malaya? Ang dugong nananalaytay sa iyo ay sa amin. Ibalik mo na ito sa amin. Hindi sa inyong buhay ko, Alfred. At hindi ninyo makukuha ang gusto ninyo hanggat humihinga ako. Napansin ni Rina ang pagbabago sa aura ng silid. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang kakaibang ningning sa likuran ko. Alfred, may dala siyang sandata. Paano siya nagkaroon ng bakal ng panumpa? Nanatili akong matigas ang tayo sa gitna ng bilog na asin. Ang aking kanang kamay ay nakakuyom sa supot ng asin sa aking bulsa. Habang ang kaliwa naman ay dahan-dahang gumapang sa hawakan ng nakatagong gulok sa aking likuran. Ramdam ko ang init ng bakal ng panumpa. Tila tumitibok ito. Sumasabay sa kaba at tapang na namumuno sa dibdib ko. Ang liwanag ng buwan na tumatama sa siwang ay tuluyan ng naging kulay kalawang. Ang anino ni Alfred ay humaba. Tila naging isang dambuhalang nilalang na pilit sumisiksik sa wasak na pinto. Isang linya lang ng puting kristal, Malaya. Yan ba ang akala mo magliligtas sa'yo? Ang dugong nananalaytay sa akin ay nagugutom at ang buwan ay nag-aanyaya na. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag wala na ang harang na yan. Sa isang mabilis na marahas na galaw, itinulak ni Alfred si Rina pasulong. Napilitan si Rina na tumapak sa linya ng asin. Alfred! Ang paa ko! Nasusunog ako! Ngunit hindi tumigil si Alfred. Ginamit niya ang sakit ni Rina bilang mitya para lalong mag-alab ang kanyang itim na kapangyarihan. Sa isang malakas na pag-ungol, tumalon si Alfred lampasan na susunog na asin. Ang kanyang mga kuko ay naging matulis at ang kanyang muka ay hindi na makilala. Nang makatapak siya sa loob ng aking bilog, naramdaman ko ang biglang paglamig ng hangin. Ngumisi siya. Akala niya'y nakuha na niya ako. Huli ka na, Malaya! Napangisi ako't binunot ang gulok. Tanga! Hindi pa ako tapos! Bago pa man siya makasunggab, inilabas ko ang bakal ng panumpa. Ang talim nito ay naglabas ng isang nakakasilaw na puting liwanag na tumama ng diretso sa mukha ni Alfred. Napatigil siya sa ere. Nanlaki ang mga mata sa gulat at takot. Napatras siya at tinakpan ng mga mata. Hindi maaari! Paanong napunta sa iyo ang sandatang yan? Yan ang pumatay sa aking mga ninuno! Nakangisi akong itinutok ang gulok sa kanyang lalamunan. Dahil ang dugong nananalaytay sa akin ay hindi para sa inyo. Ito ang dugong tagapangalaga ng asin at ang gulok na ito. Ito ang tatapos sa sumpa ninyo. Napaungol si Alfred sa galit at pilit na lumalaban sa liwanag ng sandata. Habang nagkakagulo sila, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa labas ng mansyon. Ang sigaw ng maraming tao at ang pamilyar na tinig ni Ama. Malaya! Nandito na kami! Ang hangin ay naging kasing pait ng abo ni Rina. Ang mansyon na dati simbolo ng karangyaan ay tila naging isang malaking kabaong sa ilalim ng pulang buwan. Nakatayo ko sa harap ni na Ama at Gino. Maigpit ang hawak sa bakal ng panumpa na may bahid pa ng itim na usok mula sa paglaho ni Rina. Ang mga sulod ng mga taga-baryo ay nagbibigay ng nagbabadyang liwanag. Huminto ang lahat ng bumukas ang malaking pinto ng mansyon at lumabas ang dahan-dahang hakbang ni Don Alejandro. Sa likod niya,
Si Alfred ay nakatayo. Ang kanyang mga sugat mula sa asin ay tila naghihilom ng mabilis. At ang kanyang mga mata ay mas lalong naging mapanganib. Mapalak pa ang damuhal. Daw ininto, lantawa balatsurayaho, kaaslom. Nakangiti ng mapait si Don Alejandro. Dahan-dahan pumapalakpak. Nakuha mo pa magbiro, ha? Nestor, aking matalik na kaibigan. Kay tagal nating hindi nagkita. Hindi ko akalain na ang muling pagtatagpo natin ay kabayaran ng buhay ng isa sa aking mga alagad. Humakbang si Ama sa unahan ko. Itinaas ang kanyang sariling gulok. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na may halong puot. Alejandro, itigil mo na ito! 21 taong kitang pinagbigyan. Ninakaw niyo ang boses ng aking asawa. Tinangka niyong kunin ang aking anak. Hindi na sapat ang asin para patadbingin ang kasamaan ninyo. Oras na para tapusin ang kasunduang sinira ninyo. Kasunduan? Ang kasunduan ay mapapako lamang kung ang alay ay hindi makakarating sa dambana. Tingnan mo ang buwan. Pula na ito, Nestor. Wala nang silbi ang iyong mga dasal at ang iyong mga kristal na asin. Lumingon si Don Alejandro kay Alfred at itinuro ako. Alfred, anak, kunin mo ang hiyas. Huwag mong hayaang makalabas ang dugong yan sa bakuran ng sityo. Sa isang iglap, mabilis na sumugod si Alfred. Hindi na siya naglalakad. Ang kanyang bilis ay parang isang anino na humahati sa hangin. Itinaas ko ang bakal ng panumpa. Ramdam ko ang panginginig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Malaya, sa kaliwa mo! Para sa baryo! Para kay inay! Puputulin ko ang ulo mo! Magtatagpo ang aming mga sandata sa gitna ng nagngangalit na labanan. Ang bawat butil ng asin na natitira sa aking bulsa ay nagsimulang uminit. Tila naghihintay ng huling hudyat. Hindi kita hahayaang makalabas sa sityong ito. Mamamatay ka ngayong gabi. Hindi ako pababayaan ng aking Panginoon. Kung mayroon mang mamamatay ngayong gabi, ikaw yon at ang iyong angkan. Saksi ang buwan na magmimistula kang asin na natunaw sa init ng aking pananampalataya. Magiging akin ka rin, Malaya, at ang iyong dugo. Walang kahit sinong nagmamay-ari sa akin. Ako, si Malaya. At ako ay para lang sa Diyos, kaya humanda ka! Ang bawat tagis ng aming mga sandata ay naglalabas sa mga kislap na tila mga bituing nalalaglag sa gitna ng kadiliman. Ang amoy ng asupre at nasusunog na asin ay umahalo sa malakas na ihip ng hangin. Ramdam ko ang bawat hibla ng aking kalamnan. Matigas, matapang, at puno ng puot na matagal na palang nakatago sa aking pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, nakikita ko si Ama at si Don Alejandro. Ang kanilang mga gulok ay nagsasalpukan ng may kasamang matatandang bulong at sumpa. Si Gino naman, kasama ang mga matatapang na lalaki ng aming baryo. Pilit na ginagapi ang mga alagad ni Don Alejandro gamit ang mga itak na binasbasan ng ating asin. Humihingal na si Alfred. Ang itim na marka sa mukha niya ay tila gumagalaw na parang uod. Hindi mo matatalo ang kadiliman, Malaya. Ang dugong nananalaytay sa iyo. Kusa itong susuko sa akin. Nagkakamali ka, Alfred. Ang dugong ito ay hindi para sa'yo. Ito ay para sa proteksyon ng lahat ng boses na ninakaw ninyo. Mabilis akong umiwas sa kanyang matatalas na kuko at sa isang iglap ay nakahanap ako ng pagkakataon. Ginamit ko ang aking bilis na tila ba ang hangin na mismo ang nagtutulak sa akin. Itinaga ko ang bakal ng panumpa sa kanyang braso. Napatras siya sa sobrang sakit. Bakit? Bakit hindi tumitigil ang hapdi? Dahil ang bawat hiwa ng gulok na ito ay may kasamang asin ng aking paghihiganti. Sa kabilang dako, nakita ko si Ama na unti-unting napapaluhod dahil sa itim na usok na inilalabas ni Don Alejandro. Ang matanda ay tila mas lalong lumalakas habang tumitirik ang pulang buwan. Nestor! Oras na para magkita kayo ng iyong asawa sa katahimikan! Napatigil ako. Hindi ko pwedeng hayaang mawala si Ama. Ngunit nasa harapan ko pa rin si Alfred. Naghahandang sumugod para sa kanyang huling hantong. Sa isang iglap, nagtagpo ang mga mata namin ni Ama.
Nakita ko ang hirap ng kanyang mukha habang unti-unti siyang nilalamon ng itim na usok ni Don Alejandro. Hindi ko kayang manood lang habang kinukuha nila ang tanging natitirang lakas ng aming pamilya. Hinarap ko si Alfred na akmang susugod muli. Sa halip na lumaban ng harapan, kinuha ko ang huling supot ng asin sa aking bulsa at isinabog ito ng buong lakas sa kanyang muka. Napatras siya habang inihimas ang mga matang napaso. Lapas! Hindi ko na siya hininga ng paumanhin. Lumingon ako kay ama. Nakita ko ang nakataas na gulok ni Don Alejandro. Handa nang tumapos sa buhay niya. Tay! Ilag! Buong puwersa kong inihagis ang bakal ng panumpa. Ang gulok ay umikot sa hangin. Naglalabas sa matinding puting liwanag na tila humahati sa pulang kadiliman ng gabi. Eksaktong tumama ang dulo ng gulok sa balikat ni Don Alejandro bago pa man niya maibaba ang kanyang sandata kay ama. Ang itim na usok na bumabalot sa kanila ay biglang naglaho. Napalitan ng isang nakabibinging tili mula sa Don. Ang sandata! Ang sandata ng mga taksil! Nestor, paano mo nagawang ipamana ito sa isang hamak na babae? Dahil sa pagkakataong yon, mabilis na nakatayo si ama. Kinuha niya ang bakal ng panumpa na nakabaon sa balikat ng Don at itinulak ito ng mas malalim. Dahil ang anak ko magtatapos ng sinimulan mong kasamaan, Alejandro. Hindi! Hindi! Katapusan mo na! Mamamatay ka na! Wala na ang gulok sa aking kamay, ngunit hindi ang tapang sa aking dibdib. Naramdaman ko ang hapdi ng butil ng asin na dumidikit sa aking mga sugat sa palad. Tila nagbibigay ito ng kakaibang init. Isang kapangyarihang nagmumula sa bawat pagod ni na ama at ni inay sa paggawa nito. Humahango si Alfred. Ang kanyang anyo ay hindi na tao, kundi isang aninong puno ng puot. Sa bawat takbang niya, ang lupa ay tila natutuyo. Ngunit hindi ako dumadaing. Hindi ako matras. Wala ka ng sandata, Malaya. Paano mo ko lalabanan ngayon? Sa pamamagitan ng pag-iyak? Nakangisi ako ng may pait. Itinaas ko ang dalawa kong kamay na balot ng puting kristal ng asin. Sino ang nagsabing wala akong sandata, Alfred? Ang sandata ko ay hindi lang bakal. Ang sandata ko ay ang mismong buhay na pilit mong kinukuha. Sa isang mabilis na pag-atake, sumugod si Alfred. Inasahan niyang tatakbo ko, pero sinalubong ko siya. Iniwasan ko ang kanyang matutulis na kuko at buong lakas kong idinikit ang aking mga palad na puno ng asin sa kanyang magkabilang pisngi. Hindi ko siya binitiwan. Kahit nararamdaman ko ang init ng kanyang itim na dugo na dumidikit sa akin, lalo ko pang ibinaon ang aking mga daliri. Ang asin ay nagsilbing lason sa kanyang sistema. Ang itim na ugat sa kanyang muka ay nagsimulang pumutok at maglabas ng kulay abong usok. Para ito sa boses ni inay! Para ito sa takot na ibinigay ninyo sa amin! Sa tindi ng reaksyon ng asin sa kanyang sumpa, tumalsik kaming dalawa. Napasandal ako sa isang punong mangga habang si Alfred ay gumugulong sa lupa. Nagpupumiglas habang ang kanyang katawan ay unti-unting tinutunaw ng puting liwanag ng asin. Sa kabilang panig, nakita ko si ama na matagumpay na napatumba ni Don Alejandro gamit ang bakal ng panumpa. Ang Don ay naglaho na parang abong tinangay ng hangin. Lumapit sa akin si Gino. Hingal na hingal ngunit ligtas. Malaya, tapos na. Tapos na ang sityo. Tingnan mo. Tumingala kami sa langit. Ang pulang buwan ay unti-unti nang bumabalik sa kanyang natural na kulay pilak. Ang itim na mansyon ay nagsisimulang gumuho. Tila ba ang pundasyon nito ay nakatali lamang sa buhay ng mga aswang na pilit naming ginapi. Tatalikod na sana kami na may marinig kaming tumatawa. Paglingon namin ay si Alfred. Hindi pa pala siya patay. Ang agalpak ng tawa ni Alfred ay hindi natunog ng tao. Ito'y parang pagkiskis ng mga tuyong buto sa sementeryo. Kahit ang hangin ay tila tumitigil sa pag-ihip nang dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakalubog sa lupa. Ang kanyang balat ay tila uling na nagbabaga.
at ang itim na marka sa kanyang leeg ay kumakalat na ngayon sa buong katawan niya na parang mga buhay na uod. Nanigas kami ni na Ama at Gino sa aming kinatatayuan. Ang kampanting pakiramdam kanina ay napalitan ng mas matinding kilabot. Akala niyo ba'y ganun lang ako kadaling talunin? Ang aking amay pumanaw na. Oo, ngunit hindi ang sumpa. Hindi ako mamamatay hanggat buhay ang pinagmumulan ng aking lakas. Napakunot ang noo ko. Hingal pa ako sa pagod pero pilit kong itinaas ang aking mga kamay na may bahid pa ng asin. Ano ang ibig mong sabihin? Tapos na ang sityo. Patay na ang Don. Tinitigan niya ako ng matalim. May halong pangungutya. Ang Don? Siya ay tagapangalaga lamang. Ang tunay na bukal ng aking buhay ay hindi matatagpuan sa loob ng mansyong ito. Tanungin mo ang iyong ama, Malaya. Tanungin mo siya kung anong sakripisyong ginawa niya. 21 taon na ang nakakalipas para manatili ang buhay. Nilingon ko si Ama. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Mas puti pa sa asing inilalako ko araw-araw. Ang gulok sa kanyang kamay ay bagyang nanginig. Hindi maaari. Sabi ni Alejandro ay naputol na ang ugnayan. Tay, anong sinasabi niya? Ano ang pinagmumulan ng buhay niya? Nakangisi siya. Unti-unting lumapit sa amin. Ang boses ng iyong ina, Malaya. Ang boses na inakala niyo ay alay para itago ka. Yun ang nagsisilbing tibok sa aking puso. Habang nananatiling pipi ang iyong ina, mananatili akong buhay. At sa oras na mamatay ako, kailangan mamatay din ang nagmamay-ari ng boses na nagbibigay sa akin ng hininga. Nanlamig ang buong katawan ko, Kabanong. Kaya pala hindi mamatay-matay si Alfred. Ang buhay niya at ang buhay ni Inay ay nakatali sa isa't isa sa pamamagitan ng isang madilim na sumpa. Kung papatayin ko si Alfred ngayon, baka mawala rin si Inay ng tuluyan. Huwag kang maniwala sa kanya, Malaya. Baka niloloko lang niya tayo para hindi natin siya tuluyan. Subukan niyo at mararamdaman niyo ang huling hininga ng iyong ina na sasabay sa pagpanaw ko. Ang bawat tibok ng puso ni Alfred ay tila isang nakaw na hininga mula kay Inay. Kung itutuloy ko ang pagpaslang sa kanya ngayon, baka ang huling ungol niya ay siya ring huling sandali ni Inay. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Lumingon ako kay Ama at kay Gino. Ang mga mata ni Ama ay puno ng pagsisisi na tila ba ngayon lang niya napagtanto ang bigat na pinasok niyang kasunduan noon. Pero nauunawaan kong ginawa niya yon para sa akin. At hindi ko siya sinisisi. Dahil sa pagmamahal niya sa akin ni Inay, ay ginawa nila ang lahat ng paraan na maprotektahan ako. At ngayon, gagawin ko rin ang lahat para maprotektahan ko sila. Gino! Ama! Haranganin niyo si Alfred! Huwag niyo siyang hayaang makalapit sa akin! Pero huwag niyo rin siyang papatayin! Muna! Kailangan ko mahanap ang sisidlan! Hindi ko na hinintay ang sagot nila. Tumakbo ko pabalik sa loob ng mansyon na ngayon ay unti-unti nang nilalamon ng apoy at usok. Ang init ay nakakapaso, ngunit ang dala kong bakal ng panumpa ay tila nagbibigay ng isang malamig na proteksyon sa aking paligid. Huliin mo ang hangin, Malaya. Hindi mo mahahanap ang hindi mo nakikita. Pumasok ako sa pinakasentro ng mansyon, ang silid kung saan nananalangin si Don Alejandro kanina. Sa gitna ng nagbabagang kisame, nakakita ko ng isang maliit na altar na gawa sa isang itim na bato. Sa ibabaw nito ay may isang maliit na garapon na yari sa kristal. At sa loob noon ay may isang kumikinang na asul na liwanag na tila kumakawag. Parang ibon yun na gustong lumipad. Napatigil ako. Ang himig na yun ang kantang pampatulog ni Inay nung sanggol pa lamang ako. Ang boses niya, narito sa loob ng garapong yun. Ngunit sa paligid ng altar, may mga nakapalibot na itim na ugat na tila gumagalaw. Ang sumpa ng itim na ugat, sa oras na hawakan ko ang garapon, ramdam ko na susubukan akong lamunin ng mga ugat na ito. Biglang isang malakas na pagyanig ang yumanig sa buong mansyon. Isang malaking poste ang bumagsak sa pagitan ko at ng altar. Inay! Maririnig mo rin ang sarili mong boses! Hindi kita pababayaan!
Ang oras ay mabilis na nauubos habang ang mansyon ay unti-unti nang nilalamon ng nagbabagang apoy. Ramdam ko ang init sa aking balat. Ngunit ang mas matinding init ay nagmumula sa galit at determinasyong bawiin ang ninakaw sa aming pamilya. Tumingin ako sa paligid. Ang mga itim na ugat ay para mga ahas na naghihintay ng biktima. Kung lalapit ako ng walang proteksyon, baka hindi na ako makalabas ng buhay. Mabilis kong dinukot ang huling dakot ng asin mula sa aking bulsa. Linisin mo ang daang ito! Putulin mo ang ugnayan ng dilim! Ibinuhos ko ang natitirang asin sa paligid ng itim na altar. Sa oras na tumama ang mga puting kristal sa mga itim na ugat, nakarinig ako ng isang matinis na tunog. Parang sigaw ng isang nasasaktang halimaw. Ang mga ugat ay namaluktot, nangulubot, at dahan-dahang umurong palayo sa garapon. Ito na ang pagkakataon ko. Lumapit ako, tinawakan ng kristal na garapon. Napakalamig nito sa kabila ng apoy sa paligid. Nakita ko ang asul na liwanag na lalong naging malikot sa loob. Itinaas ko ang bakal ng panumpa at sumigaw. Boses ni Inay, bumalik ka na sa amin! Hindi! Ang puso ko! Ang boses! Malaya! Anong ginawa mo? Naramdaman ko ang paghina ng buong mansyon. Dahil wala na ang boses ni Inay na nagbibigay buhay kay Alfred, ang sumpa ay tuluyan ng naputol. Naabutan ko siya sa labas na hinang-hina. Nagsusukan na rin siya ng mga itim na likido. Tumalon ako sakto sa harapan niya, bagay na kanyang ikinaubo. Masyado mo akong binaliit, Alfred. Hindi mo ako katulad na matapang lang dahil sa pagkuha ng lakas ng iba. Ako ang nagmamayari nun. Hindi ikaw ang nagmamay-ari noon, kaya mamatay ka na! Tama ka! Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip sa abot tanaw. Tila binubura ang madilim na bahid ng pulang buwan. Habang nakatayo ko sa harapan niya, nakita ko si Alfred kung gaano halos mabura. Ang kanyang katawan ay hindi na nagbabaga. Ito ay unti-unting nagiging abo na tinatangay ng hangin. Nagsisimula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang dibdib. Nanatili ako sa tapat niya. Kahit sa huling sandali, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. Hindi na galit ang naroon, kundi isang malalim na pagod at pagtanggap. Malaya, sa wakas, ang katahimikan. Hindi ko na kailangang marinig ang tibok ng puso ng iba para mabuhay ang sakin. Naramdaman kong isang kurot ng awa, ngunit mas matindi ang pasasalamat na tapos na ang lahat. Sa isang huling hininga, tuluyan ang naglaho si Alfred sa hangin. Naiwan lamang ang amoy ng asin at luma na kahoy. Malaya, ang boses. Nakita kong asul na liwanag na lumipad patungo sa ating bahay. Malaya na ang inay mo. Halika na, Malaya. Huwag na natin patagalin pa ang paghihintay niya. Tumakbo kaming tatlo. Hindi na namin inalintana ang pagod ng labanan o ang mga sugat sa aming katawan. Ang bawat takbang patungo sa aming munting dampa ay puno ng pag-asa. Pagdating namin sa pintuan, nakita namin si Inay. Nakatayo siya sa labas, nakatingala sa sumisikat na araw. Nang makita niya kami, lalo na ako, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip para pakinggan ang himalang ito. Wika ni Ina sa malamig, malinaw at puno ng pagmamahal. Malaya, ang aking matapang na anak. Napaiyak ako at mabilis na yumakap sa kanya. Pagkalipas ng 21 taon, narinig ko rin ang boses na nag-alay ng lahat para sa akin. Ang amoy ng asin sa paligid ay hindi na amoy ng proteksyon laban sa takot, kundi amoy ng isang bagong simula. Ang bawat salitang biniklas ni Inay ay tila musika na nagpagaling sa lahat ng sugat ng aking kaluluwa. Sa ilalim ng sumisikat na araw, hindi na kami ang pamilyang nagtatago sa dilim. Kami na ang mga bantay na nagtagumpay. Niyakap ko ng maigpit si Inay. Damang-dama ang bawat tiningan niya na ngayon ay may kasama ng tinig. Tumingin ako kay Ama at kay Gino. Ang katahimikang bumabalot sa amin ay hindi na nakakabingi.
Ito ay puno na ng kapayapaan. Nakangiti ako habang may luha sa aking mga mata. Tay, ang bakal ng panumpa. Hindi lang ito basta sandata, hindi ba? Ramdam ko ang tibok nito habang hawak ko kanina. Tumango si Ama ng dahan-dahan. Hinawakan ang aking balikat. Tama ka, Malaya. Ang asin ay panangga. Ngunit ang dugo natin ang nagbibigay buhay sa sandatang yan. Marami ka pang dapat malaman. Hindi lang ang sityo ang may ganitong kadiliman sa mundo. Hanggat may mga matatanda na nagnanais magnakaw ng boses at buhay, kailangan ng mga katulad natin. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Tay? May dugo tayong sinugo ng kalikasan at ang bawat asin na binebenta mo ay may basbas para protektahan ang baryo sa masasama. Si Alejandro ay dating antingerong tumaliwas sa kalikasan at ng ibang landas. Alam niya noon na ikaw ay kakaiba kaya nais kanyang patayin. Para maligtas ka, isinakripisyo ng iyong ina ang kanyang boses. Tumingin ako kay Gino. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pangako ng isang kinabukasan na hindi na kailangang dumanak ng dugo. Ngunit handang lumaban kung kinakailangan. Ano man ang landas na pipiliin mo, Malaya, kasama mo ako. Hindi na ako papayag na mawala ka pang muli sa paningin ko. Kung ganon, handa na ako. Tay, ituro ninyo sa akin ang lahat. Paano maging tunay na tagapangalaga? Paanong gawing mas matibay ang ating asin? At paanong gamitin ang boses na ito para protektahan ng mga mahihina? Pumasok kami sa loob ng aming dampa. Sa pagkainan, habang naghahanda si inay ng almusal, na ngayon ay may kasama ng mahinang paghimig ng kanta, alam kong nagsimula na. Ang aming asin ay hindi na lang basta paninda. Ito ay naging simbolo ng aming pagkakaisa at tagumpay laban sa dilim. Ang sikat ng araw sa umagang yon ay tila mas malinis, na parabang pati ang hangin ay nahugasan ng ulan pagkatapos ng madilim na gabi sa sityo. Nakaupo kami sa labas ng dampa. Masayang nagbabalot ng mga kristal na asin sa maliit na sako habang si inay ay mahinang nahuhumaling sa isang pamilyar na himig habang nagwawalis. Inayos ko ang aking saya at tiningnan ang aking mga palad na may mga peklat pa mula sa labanan. Ngunit hindi na ito mahapdi. Binalingan ko si Ama na noon ay seryosong tinitimbang ang asin. Tay, kagabi, noong binanggit ko ang ngalan ko kay Don Alejandro, tila may kakaiba sa tingin niya. At si Alfred, sinabi niyang parang musika ang ngalan ko na matagal na nilang hindi naririnig. Bakit nga ba Maleyang ibinigay ninyong ngalan sa akin? Napatigil si Ama sa pagtimbang. Tumingin siya kay inay na uminto rin sa pagwawalis at lumapit sa amin. Hinawakan ni inay ang aking buhok at sa unang pagkakataon, narinig ko ang paliwanag mula sa mismong boses niya. Si inay ang sumagot gamit ang kanyang malambot ng tinig. May bakas ng ngiti. Aniya, ang Malaya ay hindi lang basta pangalan. Sa matandang wika ng ating mga pinuno, ang Leia ay nangangulugan luha ng dagat o ang pinakapurong kristal ng asin. Pero ang masaunahan nito ay galing sa salitang Malaya. Pinangalanan ka namin yan dahil nung isilang ka. Alam naming mabigat ang itinakda sa iyo ng mga taga-sityo. Gusto namin ang ngalan mo ang magpaalala sa iyo na kahit anong gapos ng sumpa ang ilagay nila, ikaw ay may kapangyarihang maging malaya. Kaya pala kahit noong nakatali ako sa piitan, parang may bumubulong sa akin na huwag sumuko. Napangiti si Ina at nagwika, ikaw ang malayang Leia, ang asin na hindi kayang lasunin ng dilim. Ang boses na ibinigay ko noon ay hindi lang alay para itago ka, kundi para masigurong balang araw ang sarili mong boses ang tatapos sa kanila. Napangiti ako habang yakap ang isang sako ng asin. Ngayon ay mas malinaw na ang lahat. Ang bawat butil na inilalako ko ay bahagi ng aking pagkakakilanlan. Ang kaalaman sa aking ngalan ay tila huling piraso ng puzzle na bumuo sa aking pagkatao. Hindi na ako basta tagalako lang. Ako na ang malayang Leia, ang asin na nagbibigay ng laya sa mga nakagapos sa dilim. Tumingin ako sa malawak na kalsadang paalis ng aming baryo. Nakita ko si Gino na nag-aayos ng kalesa.
Nilalagyan ito ng mga sako ng ating espesyal na asin at ilang mga kagamitang panangga. Lumingon ako kina ama at inay na nakatayo sa pintuan. Tay, Nay, hindi sapat na ligtas na tayo rito. Marami pang sityo ang pinagmumugaran ng mga katulad ni na Don Alejandro. Marami pang mga anak na ninanakawan ng boses at mga amang pilit na ginagapos sa mga madidilim na kasunduan. Alam ko anak, ang asin ay hindi dapat itinatago sa banga. Kailangan itong isaboy sa lupang nangangailangan ng linis. Napangiti si ina sa akin at nagwikang, mag-iingat kayo ni Gino. Gamitin mo ang boses mo, Malaya. Huwag mong hayaang muling maghari ang katahimikan ng takot sa ibang lugar. Lumapit ako kay Gino at sumakay sa kalesa. Hinawakan niya ang aking kamay. Isang tahimik na pangako na bawat baryong pupuntahan namin, hindi kami maghihiwalay. Saan tayo magsisimula, Malaya? Sa dulo ng kagubatan, Gino. Doon sa baryo Alitaptap. Nabalitaan ko matagal na silang hindi nakakakita ng liwanag ng buwan dahil sa makapal na itim na usok na bumabalot sa kanila. Oras na para makatikim sila ng lasa ng ating asin. Habang umaandar ang kalesa palayo, tiningnan ko ang bakal ng panumpa na nakasukbit sa aking bewang. Ang bawat butil ng asin sa likod namin ay kumikinang sa huling sinag ng araw. Hindi na kami natatakot